Then, paano ka nakakuha ng class 1? Kasi truck driver siya eh. Oo. Anong ginastos mo? Isang weeks din yung training mo sa truck. Almost. First time driving sa Canada, anong expectation mo? Yung malayo to sa pamilya, lalo pag lulunghol ka or... Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Okotoks, Alberta. Dito ako nagpalipas ng Sabado at Linggo sa Petropas dahil Lunes pa lang. Lunes ngayon. And ito na yung pinakamalapit na truck stop papunta sa aking customer. Kasi kung papasok pa ako ng Calgary, out of route na ako papuntang Flying J and papuntang bagong Petropas ngayon na tinatawag din na dating Road King. Dami ko sinasabi pero hindi nyo yan alam. Anyway, magandang morning sa inyong tanan sa Visayas, sa Mindanao. Mayong buntag, Sugbo. Karon ng adlaw nga i-unload na ko ang bit-bit nga equipment from Tacoma. Then ang reload, nasabi ko na yan, ay sa Taver, Alberta, pabalik ng Saskatoon today. And ngayong week na ito ay uwi na ako. I wanna be home. For karon, and turn right, then take the first right. by Wednesday, isang buwan na ako sa kalsada sa Wednesday. Grabe no? Layo no? I mean, ang tagal ng biyahe. Umabot ng isang buwan. Ganun talaga pag nasa long haul ka, hindi mo ma-predict ang Turn right time, onto the unpaved road, then take the days, third right. kung kailan ka makakabalik dahil ang daming mga downtime. It is what it is mga choy. Anyway, i-leader ko na to para umananing ang biyahe. Turn right at the stop sign. Lagi na rin, turn right lagi na. Pinipangit yan ni Dre nga kuwan nga merging. In 500 meters, take the turn on the Yeah, right. pangit to na merging. Parang ang second lane ay magdudugtog siya sa zipper. Wala siyang acceleration lane. Calgary. Take the ramp up right. Sa piling mo'y mawalay ka. Wala akong pilot sa load na to dahil ako ay 10 feet and 5 inches lang yung width ng load. So hindi siya kailangan. Sa Alberta kailangan ng pilot pag once na lumagpas ka ng 12.6.
minsan hindi natingin ng signal lights. Okay, ito yung 201 Stony Trail. 300 meters. Arrive at coordinates on the right. Hindi ko masyadong kabisado ang Calgary, kaya gumagamit pa rin ako ng GPS dito. In 1 kilometer, keep left to Highway 201 East. Meron silang mga trail, meron silang mga expressway. Yan, maganda ang ano ng Calgary. Pati ang Edmonton pala. 800 meters, Meron silang keep left to Highway tawag doon, 201 East. 216 ng tawag na doon. Meron na silang perimeter sa city. Pero meron silang curfew. In either of the two left lanes. And magandang morning dyan sa mga taga Calgary. Daming Pilipino dito. Nung una kong nalaman about Canada when I was high school, meron kami kamag-anak dito sa Calgary. Marami kami kamag-anak dito, mga Obando. And una siya pumunta dun sa Cagayan de Oro, nakita ko na parang may I'm not sure kung meron siyang nalaman ko lang na Calgary siya, Calgary, Canada, Alberta. And then yung aking pinsan ay nagpatato ng flag ng Canada, maliit na flag ng Canada. Sabi ko, In parang 3 hirap kilometers, pumasok ng arrive Canada at eh. coordinates on the right. Someday soon. Wala, pangarap lang before. Pangarap ko lang to before. Lahat naman nagsisimula sa pangarap, di ba? Then yung pangarap, unti-unting, In you know, 2.5 gagawa ka ng paraan kilometers, para arrive at coordinates on the right. ah, okay. Yeah. Kala ko nagkamali ako ng aking navigation. No, I'm good. Kita mo, meron silang acceleration lane, no? Pero yung iba minsan hindi marunong paano gamitin yan. Kagaya niyang isa na yan, no? Diyan pa talaga sa harap ko. Ay, Diyos ko.
So naghihintay ako ng paperworks. Nakalimutan ko palang, or nakalimutan nilang ipadala sa akin yung paperworks ng CAT. Kaya dito pa kami. Meron din siya dito. Kanyang jeep naman ay double axle. That's good. Plus double axle. Kanyang trailer, double axle ang kanyang. Ano nga ulit pangalan mo, pre? Rod. Okay lang ba nakasama ka? Oo. Pangarap ko nga yun, sir. Ha? Pangarap ko nga Si Rod. Hello, sir. Ngayon, Rod, i-ano mo, saan ka galing? At tawag doon? Paano ka napadpad dito? Ano po, galing ako sa Dubai for 18 years. Ha? Sa FedEx din ako nagtatrabaho. 18 years? Oo, 18 years. Bakit nyo naisipan mag-Canada? Para sa mga bata po, nagbakasakali. At talagang para sa mga bata na lang yung iniisip nyo. Opo. So, pumunta kami ng 2023 ng December. Tapos ngayon, student kasi pathway sa asawa ko. So from Dubai talaga kayo, Dubai Oo. to Canada. Dumaan kayo ng agency? Hindi po. So kayo na lang? Kami na lang. Anong kurso ng asawa mo? Admin po sa office, admin. Ganun din ang work niya sa ano? Oh, sa secretary po siya sa Dubai dati. Pero hindi kayo same ng company? Hindi. Ako, same, buti na ako dito, same company pa rin. Dumating kayo last year? 2023. 23. Oh, okay. So katatapos lang ng COVID nun. Then paano ka nakakuha ng class 1? Kasi truck driver siya eh. Una, nag-ramp muna ako dyan. Ramp handler, part-time. Then, talagang kayo po yung inspirasyon ko. Tsaka gusto ko rin, nababanggit nyo sa mga vlog nyo na madali ma-PR ang mga truck driver dito sa Canada. So, nag-pursige ako kumuha ng class 1. Ano ginastos mo? 7.5. Sariling pocket. Yung kalahati ay more than yung 5.5 sinulodar ng company ko. Oh, really? Yung So total. buti inabsorb ka from Phoenix, Dubai, punta dito. Nag-apply ako. Nag-apply ka, pero nung malaman na Phoenix ka, Kinuha nila ako. Oo. so, Pero nagsimula muna ako sa ramp, sa aeroplano. Then nung nakakuha ako ng class 1 ko, nag-apply ako sa truck driver. Kinuha nila. ilang weeks yung training mo sa truck? Almost ng 4 months kasi 2 hours lang binibigay sa akin dyan. Every day? Every day. Kahit umabot ako ng almost 4 months. Sa class 1? Sa class 1. Ilang take ka? Isa lang. Pero automatic ako. Anong automatic ang ginawa mo? Oo. Hindi yung ano? Oo, kasi nag-message din ako sa'yo dati. Nag-umingi ako ng advice sa'yo kung anong pwedeng, ang sabi mo sa akin, mag-automatic ka, sabi mo sa akin. Nag-automatic ako. Pero tinry ko mag-manual. Kaya lang yung instructor ko masungit. Yan, nowadays kasi mga choy, halos mga truck ngayon, yung mga yan, luma. Oo. Madalang ka makakita ng mga manual ngayon eh. Oo nga. Halos mga truck ngayon, mga company, more on automatic na truck. Oo. So, Kaya yun, inano ko rin. 2 days lang ako marunong ako mag-manual talaga. Pero hindi sa mga truck. Pero yung instructor ko, masungit. puti. Hindi. Alam mo na. Letter I. First time ko mag-drive ng truck, what do you expect, di ba? Pinapagalitan niya ako, sabi ko, tapos na ano ko yung advice mo, automatic. Diretso yung automatic. Kasi sabi ko nga, halos ngayon, puro automatic ang truck. Puro Oo, automatic. oo, Make oo. your life more easier. Oo nga. Buti at naisip mong mag-class 1. Oo, kasi tsaka yung daddy ko dati sa Saudi, truck driver siya. Tatay mo. Sa Aramco. Oh, really? Oo, dati nung... Aram ko din ako before. Oh? Sa mga fuel ng eroplano. Mga Saan? Saan? tubo-tubo siya yung... Saan siya nasign sa... Alam ko, nililibot nila yung Saudi dati. Damam, Jeddah, yan. Mga tubo. May pictures Oo, kasi nagkakabit sila ng mga pipe. pipes. So, yun dati. Daddy ko. So, first time driving sa Canada, anong expectation mo? Medyo scary. Why? Sa snow? Sa snow. Nagustuhan mo naman ang trucking. Oo. Medyo malayo to sa pamilya, lalo pag lulunghol ka or... Gusto ko. Ha? Yun nga gusto ko. Malayo sa pamilya. Hindi naman. May experience ko. Ah, may experience. May experience ko. So siya kasi, hindi siya PR, no? Okay. Temporary. Pero open work din. Yeah. So dahil meron siyang class 1, sabi ko sa kanya, madali siyang ma-PR somewhere sa Manitoba. Kasi may class 1 siya, madali siya makahanap ng trabaho na pwedeng tumulong sa PR mo. Oo nga. Yun nga. Dito sa Alberta may Yeah. hirap siya ngayon. Timing. Si Kuy Kuy, hindi pa na PR. Ano Oo na siya nga. dito? Mag 3 years. 3 years na yata. si Koy Koy Yeah. kasi nasa Dubai pa ako. Napanood ko na yung video niya eh. Yeah. Nasa Dubai pa ako noon. Manitoba, napakabilis ng ano. So,
Alam ko galing sila Edmonton dati, mag-asawa na yun, di ba? Kung ano ka, kung willing kang mag-relocate para lang ma-PR. Oo, I'm willing. ma-PR. Oo. Puntahan mo ang ano, bigyan kita ng website. Puntahan mo ang marami kasing tracking company. Yung Manitoba Transport. Manitoba Tracking Oo, Association. nalaman ko rin sa yun. Tinignan ko lahat, nandun lahat. Yeah. Nandun lahat. Hanapin mo yung mga company na, yung mga malalaki. Oo. Makakakuha ka ng ano, matutulungan ka lang ng PR. Oo. Kasi pag nag-apply ka doon, yung permit hindi pa abutin ng 1 taon, 2 taon, ma-PR ka eh. Sana, kami, ang Yun nga lang pre, pag once na PR ka sa isang province, Hindi ka pwedeng pwedeng umalis. umalis. Oo. Stay ka muna ng 3 years. Yeah, I know. Tapos, ang ano namin, meron pa naman kami mahigit 2 years and 10 months pa naman ang... Ay, tirahin mo na. 2 years and 10 months pa kami. Huwag mong pabutin na maabutan ka ng 1 taon na lang matitira sa'yo. Kaya nga yun nga, kaya nga medyo ano kami, hanap ako ng hanap. Try mo ang kwan, try mo yung big fight. Nag-apply din ako doon. Oh. Sa online nila, sa Big Freight. Wala pa Di ba? tawag. Wala pa. Nag-apply ako last week. Mga Pilipino nandun, yung Yeah. galing American, di ba? Yeah. Alam Yun ang mabilis mag-PR din. Oo nga. Big Freight, yung nakita mong nag-Alaska, taga Big Freight yun. Oh, si Joe. Si Kay Joe. Oo. Mabilis lang PR. Yung mga PR na halos doon, Kaya walang nga. natitira. Ang natitira ng mga hindi pa, yung ibang company na nakalamiya. Yun ang mahirap. Takes time dahil i-renew ka lang. I-renew ka lang. Renew Sa'yo, kagandahan, may chance ka kasi open work permit ka just like Koy Koy. Oo, si na Koy open Koy. work permit. Akala ko PR na si Koy Koy. Last, yata, nag-self-pip pa siya eh. Oo, ako nag-self na ako, kaya medyo mababa yung score ko. At least maka-8 ako, nakakuha ko lang 6 lang. Ay, malaki na yung 6 dito. Magano pa ako, papataasin pa yung score ko. Tapos yung experience mo pa na tracking, madali itong makakuha ng work sa tracking jobs dahil 1 year and a half, di ba? 1 year and 6 months na, 7 months. Sa Q-Line kasi, Alam mo. kaya hindi sila tumutulong sa akin. Yeah, I know. Ayaw nila. Pero kung open work, yung open work, o gusto mo magtrabaho dito, okay lang naman. Pero yung sa PR nga na tutulungan ka nila, wala silang ganun. Wala silang yung ano pa naman, yung minsan sinasabi nila, at least just in case yung IRCC hihingi ng mga requirements sa company, kung willing yung company magbigay, yun, makakatulong yun. Yeah. Kahit documents lang. Oh well, magbibigay si Q-Line, pero yung pathway just like sa Big Freight na Sila you know, talaga. parang nag-i-sponsor sila sa wala siya sa mga. Pero sa Manitoba, 100% lalo ito, may skilled, nakakuha ng class 1, madaling ma-PR to. Yan nga, ito na try ko nga pag-uwi ko na ito, mag-apply ulit ako Yeah, bago ako matulog. Hindi, tutulungan kita. Maghahanap ako ng company sa sa Winnipeg. New Hope, pwede rin sa New Hope. Kukontakin ko si Jean. Wow. Yung napanood mo yan sa Oo, Manibilang Pinoy? Oo. Doon Manibilang yun sa Pinoy? Yeah. Oo. Na-PR yun sa doon, sa New Hope. Ano yun? Di ba owner operator yun? Oh, Yung Volvong maganda? Yeah. Yung kulay pula? Ang anak noon nandito sa Calgary. Oh. Nag-aaral ng nursing, parang nursing. Oh, PR na yun kasi napapanood ko rin siya eh. Sabi niya PR siya. Yeah, sarili ng truck. Oh, yung Volvo na maganda. Yeah. Oh. Di ba? Ayun ay tourist visa. Oo nga, tourist yun. Kaya nga nagtataka ako paano. Dati napanood ko rin yun, na-interview mo, tourist siya nun. Tourist lang siya before. Noon pa yun. Maano siya eh. Dito, magaling siya mag-diskarte. Anong Kaya nga, ginagawa niya sa napanood ko yung video nyo, tourist siya nun. Wala pa siyang truck, wala pa siyang... Wala pang truck, nakikidrive pa lang siya. Oo. So ngayon, nag-ano na siya. Oo. Kumikita na maganda. Lagi nasa Amerika siya. Yeah. Oh. Saan nga probinsya mo? Tarlac po. Tarlac ka. Oh. Ano dyan, Tagalog or? Hati po kami, Kapampangan, Tagalog, Ilocano. Pero kami, Kapampangan kami, malapit kami sa Kapampangan? Pampanga. Oo. Pero yung misis ko, taga Pampanga. Pampanga saan? Apalit. Palit. Kaya pareho kami ng Kapampangan. Kaya, So, baka may gusto kang i-shoutout. mga taga Felix Duay yan. Gusto ko kayo yan. Mga tropang Felix Gangster. Ay mga kaibigan sa Tarlac. Gusto ko. Pinuntahan niya ako dito dahil nalaman niya na dito ako magde-deliver kaya pumunta siya dito sa akin eh. Yung mga nagulat ako, may akala ko taga-cut eh. Sabi kasi sa akin doon na wala pa yung paperwork mo. Oo. Sabi ko, "Ay, lumapit dito." Tapos nakita ko parang may umaabante doon sa likod na kotse. Siya pala yun. Kaya kagabi sabi ko, ay si Sir Marco na to. Sabi ko, kasi pinutol ko yung trailer ko eh.
dumaan ako rito, umikot ako dyan. Pumunta ako sa Walmart kasi mamalugag na parkingan doon. Parkingan din dyan? Oo, sa may Walmart doon sa Ah. baba. Umikot ako doon. Sabi ko, wala pa. Doon ako nagpalipas sa Okotoks kahapon ng Sabado pa. Mm-mm. Doon ako dumiretso eh. Kaya yung last na video ko ay ano lang yan, hanggang Fernie. Kasi meron sana yung magandang shots pero yung aking 360 tinamaan ng mga ano tawag doon, yung mga lumilipad sa gabi. Pangit. Kagabi habang naka-park ako dyan, nag-aantay ng load. Pinapatid ko nga yung video mo. Nasa Tacoma Makapay, maglo-load ka ng ilo-load mo na to. Eh paano mo nalagyan ng diesel to, sir? Sabi mo, Doon sa taas. May diesel doon. Nilapit ko doon sa gas station. Sabi sa akin, gamitin mo yung card. Sabi ko, abot kaya yung ano, yung hose? Dinikit ko ng hose to. Abot naman pala. Kinargahan ko ng 17 gallons. Kaya nga, kagabi ko napanood yun. Kaya nag-comment din ako kagabi sa'yo. Hindi ko pa nabasa lahat ng mga sa comments YouTube, eh. Sa YouTube mo. Okay, naghintay ako ng 2 hours bago ako makapasok dahil yung aking paperworks ng CAT ay hindi pa pinadala ng dispatch. But okay na, na-detach ko na. Naghihintay na lang ako ngayon kung sino mag-unload, sila ba o ako. Alright, done. Salpak gid ang birada mo. Okay guys, tapusin ko lang itong aking mga kadina. Kaya nalis na ako dito. Okay, I think it's all set. Turn left on 65 Avenue Northeast, then take the first right. Sure. Alberta. Nandito yung aking reload pabalik ng Saskatoon. 1
pipick upin ay isang yellow basket. Arriving at coordinates on the right. There you go. Maliit lang siya. Outside para mahirapan mamaya pag U-turn. If I get there before the snow flies, and if the things are looking good, you could meet me if I send you down the path. Hope I didn't hold you until too much for you to do. All this wish, all that after. Okay, there we go. Anti mo na isa pa. Hindi align yung ano eh. Hindi align yung jeep. Lang RGN laging baba, kabit tanggal, kabit tanggal. Ibang option eh. Let me see. Kailan maangat niya. Nahusto kasi pag wala siyang kalang na ganyan, mahulog yan. Kailangan mong iangat ng ano, angat ng forklift. Tara. Oh, come on, girls. Put it there. Okay, put in the middle, my friend.
16 wide. Gaan lang yan. Bilis lang. Yeah. £60,000. I don't know where's the paperwork for this fucking shit. And the paperwork's for this one? What's that? The paperwork's for this one? Do you have paperwork here? Huh? Do you have the paperwork handy there? The serial number's on this side. You want to double check? Yeah. Do you have the paperwork's? I don't know. You give it to somebody inside? No, nothing. This is a brand new or? Pretty much, yeah. They just use it for a demo. Oh, okay. There's serial numbers right there. You want to double check with your paperwork? 3002. Yeah, but you don't have any paperworks? No, not me. I can go talk to my boss. Okay, thanks. Think about that. Yeah, I'm just gonna hook up. Oh, sweet. And then I guess you're taking the duals too, the tires? and space? Duals? Yes. Okay. Yeah, they're sitting over there. Oh, you can. I can put them out if you need them. Yeah. Wherever you want. Here at the back. How many tires? Those 4 big tires on the left and that little stack of spacers. 4? Yep. Yeah, here. Oh. Inilabas ko muna yung equipment kasi magsasarado na sila ng 5. Pa ako tapos man. Kasi ito yung pinagawa ko. Pinapatulan ko siya dahil hindi siya magkakasya sa half inch. So that's nice.
Tahan guys. Uy, ay. Flags na lang.